Kwentong Bayan. Kung ikaw ang mapadpad sa pugad ng mga aswang, anong gagawin mo? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Romy. Taong 1987, Samar. Okay, class. Siguraduhin yung nakahanda na ang lahat ng kailangan nyo ha. Maaga ang alis natin bukas. 6:00 ang kita natin sa ibaba. Sige, iwan ko na kayo ha. Wika ni Sir Julio. Pupunta ang klase sa liblib na parte ng probinsya para sa taunang programa ng paaralan. Layon ng aktibidad na pag-aralan ang kultura at sinaunang ugaling ng mga katutubo na pinaniniwalaang nananahan sa kabundukan. Pangungunahan ni Sir Julio ang pagpunta sa lugar. 3 araw ang itatagal ng aktibidad at binilin sa lahat ng kasama na maganda ng mga kagamitan para sa 5 araw. Paeng, ano? Nahiram mo na ba yung tent ng tito mo? Wala yung hiraman ko eh. Gagamitin daw nung anak ni Mang Tasyo. May mga gamit ba tayo? Mamaya sa labas tayo matulog niyan. Wika ni Romy sa kamag-aral. Oo, meron na. Nakaimpake na nga eh. Mabuti ka mo, nagpairam si ate. Eh ikaw, anong balita doon? Alam mo na, yung protection natin mahirap na, bundok yun eh. Balita ko nga, bihira yung mga dayo. Iniiwasan yata yung lugar na yun eh. Ewan ko ba dito kay Sir Julio? Kung bakit sa dinabi-dabi ng pwedeng puntahan, talagang dun pa. Tugon ni Paeng, habang itinatanong kay Romy kung naihanda na ba ang balisong. Gusto nila Paeng na makasigurado para sa kaligtasan nila. Hindi ako aakyat sa lugar na yun kung wala akong dalang armas ha. Dagdag ni Paeng. Huwag kang mag-alala, meron na ako nakuha bigay sa akin ni Lolo. Gusto niya pa nga eh, yung mahaba pang daling ko. Para namang magkakasya sa bag ko. At saka nagdala ako ng isa pang baterya para sa flashlight. Pati katol nagdala ako kung sakaling malamok doon. Tugon ni Romy. Ano kung sakaling malamok? Eh talagang malamok doon, kita mong gubat yun eh. Baka nga bitbitin pa tayo ng mga insekto doon eh. Wika ni Paeng. Hoy kayong dalawa, siguraduhin yung magkatabi ang mga tents natin ha. Kung hindi, yari kayo sa akin. Takot pa naman ako sa dilim. Nasaan ba si Sarah? Mamaya, hindi pumunta yun eh. Hindi pala sasama. Wika ni Tina. Isa sa mga kamag-aral nilang babae na malapit din sa dalawa. Gusto mong malapit sa amin para may uutusan ka? Nandyan lang yan si Sarah. Nakita ko kanina sa kantin eh, pero baka nautusan lang. O sige na, umuwi na tayo. Romy, bukas agahan mo ha. Bago mag-6, kung hindi, may iwan ka talaga. Matapos ng pag-uusap, nag-uwian na sila sa sariling tahanan. Maggagabi na nang makauwi si Romy. Dumaan pa ito sa pwesto ng kuya sa palengke para sa baon bukas. Bukod sa mga magulang, binibigyan din siya ng kuya ng baon. O Romy, bakit ginabi ka na? Alam mo namang delikado sa labas kapag alanganing oras na eh. Dumaan ka sa kuya mo ano? Basta anak, sa susunod, huwag ka na magpaabot ng ganitong oras. Ang daming balita na may mga nawawalang tao. Huwag ka nang dumagdag. Wika ng ina ni Romy. Opo, Nay. Kinuha ko lang po yung baon ko para bukas. Alam niyo na, baka gutumin ako dun eh. Tugon ni Romy. Ilang araw nga uli kayo doon. Mag-iingat ka ha. Balita ko maraming rebelde doon. Wika ng tatay. Romy pa, alika nga dito sandali. Isuot mo to.
Pangontra yan sa mga masasamang elemento sa gubat, lalo na sa mga aswang. Kapag may malapit na aswang, bahagya yang iinit. Mapapansin mo din na may magbabago sa taong nasa paligid mo. Sino man ang makita mong balisa kapag malapit sa'yo, malamang aswang yon. Kung may nalaso naman sa inyo, o hindi kaya naman nakaing kakaiba, ilagay mo lang yan sa baso ng tubig. Pagkatapos ipainom mo yung pinagbabaran. Isa yung uri ng mutya na may bendisyon. Mutya ng alingatong. Abay siguradong mangangati ang mga aswang na lalapit sa inyo. Wika ng lolo. Lolo, hugasan ko pa po ba to bago ko ibabad? Kasama na dito yung pawis ko kapag nilagay ko sa baso ng tubig. Wika ni Romy. Sabay palo ng tungkod ng lolo sa braso ng binata. Abay lokong bata ito ha. Malamang hugasan mo. Mamaya mamikrobyo pa yung iinom eh. Ewan ko lang. Kung makapagbiro ka pa kapag nakaharap ka ng aswang. Wika ng lolo. Tama na yan ang mabuti pa. Halina kayo dito sa mesa. Sabay na tayong kumain. Tay, halina po. Huwag niyo na pong patulan yung apo niyo. Kulang sa buwan niya nang naipanganak ko eh. Nagtawanan na lamang ang mag-anak. Pagkatapos makakain, dumiretso na sa kwarto si Romy upang matignan ang mga dadalhin kinabukasan. Labis namang nananabik ang binata. Iniisip na ilang araw niyang makakasama sila Tina sa gubat. Baka ito na ang pagkakataon para magtapat. Simula ng unang araw na makita niya si Tina, tinamaan na itong si Romy. Subalit wala siyang sapat na lakas ng loob para magtapat sa dalaga. Habang iniisip ang mangyayari kinabukasan, nakatulog na lamang si Romy. Hanggang sa bigla na lang siyang nagising nang yugyugin siya ng ina. Romy anak, 4:00 na, anong plano mo? Akala ko ba may lakad kayo ngayon? Wika ng ina. Biglang napatayo si Romy sa narinig. 2 oras na lamang ang meron siya para pumasok sa paaralan. Kung hindi, masisira lahat ng plano nilang magkakaklase. Nay, may tao po ba sa banyo? Naku, lagot ako nito. Napasarap yung tulog ko eh. Tanong ni Romy. O anak, huwag ka mag-alala. Ihahatid na lang kita. Nariyan naman sa labas yung tricycle natin eh. Hinatid na ni Mang Doming kagabi. Hindi raw muna siya magpapasada. Tugon ng ama. Nakahinga ng maluwag si Romy nang marinig ito. Pagkatapos mag-ayos, bumiyahe na sila papunta sa paaralan. O ayan na pala si Romy. Akala ko hindi na aabot eh. Anong oras na oh? Magandang araw po tito. Wika ni Paeng. Magandang araw din. Magtino kayo doon ha. Huwag kayong gagawa ng mga kalokohan. Sige na, sakay na. Tugon ng ama. Sabay namang sumakay ang magkakaklase sa nakaparadang bus. Ilang minuto pa ay umalis na ang sasakyan. Buong biyahe namang natulog si Romy dahil mahiluwin ang bata sa biyahe. Romy. Romy. Hoy, gumising ka nga. Wika ni Paeng. Ano yun? Bakit ba? Natutulog yung tao eh. Tugon ni Romy. Uy Romy, panay tulog ka naman, gumising ka na. May banggaan sa daan oh. Hindi daw makakadaan yung bus natin eh. Hanggat hindi natatanggal yung truck. Wika ni Tina. Napabalik ko si Romy nang marinig ito. Wala silang magagawa kung hindi mag-antay ng tulong kung may darating. Di bumalik na lang tayo. Siguro naman may ibang daan papunta dun, di ba? Wika ni Romy. Sabay turo sa likod na bahagi ng kalsada gamit ang huso. Sa tingin mo paano naman tayo aatras?
Tanong ni Paeng. Nawala ng kontrol ang driver ng truck. Inararo nito ang mga poste ng kuryente at iilang puno sa daan, dahilan upang matumba sa kalsada at humarang sa daanan. Wala na silang magawa kung hindi ang magdasal na may dumating na tulong, bagay na tila hindi umaayon sa kanilang pabor. Inabot na sila ng 1:00 ng hapon, ngunit walang ibang dumadaan pang sasakyan. Wala na atang dadaan dito hanggang madaling araw eh. Doon sila dumadaan sa daanan ng truck. Ito, shortcut papunta dun eh. Kaso inabot naman tayo ng aberya. Dito lang muna kayo ha. Titignan namin kung makakahanap kami ng tulong. Wika ng driver. Balak nitong magpasama sa 3 lalaking sakay ng truck. Ngunit nagpresenta naman si Paeng. Manong, baka pwedeng kami ni Romy yung sumama. Kailangan niyo po ata ng tulong eh. Nasa 4 na po ang sakay ng bus. Kabilang na ang driver at ang 2 kuro. Ngunit tanging si Paeng at Romy ang naglakas ng loob na sumama. Mabuti pa nga siguro, mas marami, mas maganda. Sir, isama ko lang tong 2 ha. Baka makatulong sila eh. Ako nang bahala. Wika ng driver. O sige, mas mabuti pa nga yan. Kayong 2. Huwag kayong hiwalay sa kanya ha. Mamaya mawala pa kayo dyan eh. Wika ni Sir Julio. Umalis na sila Romy kasama ang 3 kalalakian. Ang driver ng bus at 2 pahinante nito. Sinubukan nilang maglakad sa unahang bahagi ng kalsada. Nagbabaka sakali na may makitang bahay o komunidad man lang. Manong, matagal na po ba kayo nagmamaneho ng bus? Tanong ni Paeng. Aba, oo naman. Simula binata, driver na ako eh. Kahit yung mga truck na tumaob. Nakapagmaneho na ako nun. Kaso malungkot. Lalo na kapag 2 o 3 lang kayong nasa truck. Hindi kagaya sa bus na puno ng maiingay na pasaherong kagaya mo. Hindi ako nababagot. Tugon ng driver. Ang pangalan nito ay Mang David. Mang David, ang tanong, may mga nakatira pa kaya dito? Parang puno lang eh. Sa kabundok lang yung nakikita ko. Tanong ni Romy. Bigla namang nagsalita ang driver ng truck. Sa pagkakatanda ko, may mga kabayan dyan sa unahan. Hindi ko lang masyadong maalala. Kung hindi sana tumawid yung matandang yon, hindi tayo maaksidente. Bigla na lang lumabas sa damuhan eh. Mabuti na lang hindi ko nasagasaan. Pagpapaliwanag ng driver ng truck. Nagpakilala ito sa pangalang Mang Doming. Nakita ko pang tumakbo yung matanda eh. Kaso nasa manibela yung atensyon ko kaya hindi ko na napansin kung saan sumuot. Malamang natakot yun kaya tumakas. Wika ni Mang David. Maya-maya pa ay may natanaw silang usok at iilang bahay. May isang komunidad sa kanang bahagi ng daan. Bahagyang malayo sa kalsada pero ang importante merong kabayan. Salamat naman may mga nakatira pa pala dito. Saka may nagtitinda ng pagkain. Sa abahan ang biyahe. Gutom na talaga ako eh. Wika ni Paeng. Ilang minuto pa silang naglakad. Sa bukana pa lamang ay nakita na nila ang mga batang naglalaro ng basketball. Purong lupa at ang ring ay nakakabit lang sa puno ng nyug. Nang mapansin sila ng mga tao doon, kaagad silang sinalubong ng iilang residente na tila ngayon lang nakakita ng dayo. Magandang araw sa inyo mga Ginoo. Mukhang naligaw ata kayo. Tanong ng matanda. Magandang umaga din ho. Merong aksidente dun sa sa kalsada. Hindi ho makausad yung sasakyan namin eh. Kaya naghahanap po kami ng tulong. May nakaharang po na mga puno sa daan, baka pwede po kami makairam ng pamputol.
habang wala pang tulong na dumadating. Wika ni Mang David. Ganun ba? Mabuti na lang walang nasaktan, ano? Sige, mag-uutos ako ng pupunta sa kalapit na barangay. May kakilala akong nagtotoroso baka matulungan kayo. Tuloy muna kayo. Mabuti pa magpalamig muna kayo. Antayin yung dumating yung magtotroso. Wika ni Mang Yano. Inaya sila nito na pumasok muna sa tahanan. Meron siyang kinausap na lalaki. Nakapag-utos na ako, maya-maya lang dadating na yon. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Yano. Mabuti pa maupo kayo, sige. Kuning, mahal, may bisita tayo. Baka pwedeng ipaganda mo sila ng may inom. Wika ni Mang Yano. Ngunit habang sinasabi niya ito, napansin ni Romy na ngumisi ang matanda pati na rin ang asawa. Bigla niyang naalala ang bilin ng lolo. Wag na wag basta iinom o tatanggap ng pagkain sa hindi kilala. Dala ng malikot na kaisipan, naisip ni Romy na baka lasunin sila ng mga ito o hindi kaya papatayin matapos makainom. Kaya nagpresenta si Romy na bibili na lamang ng soft drinks. Total may nadaan na naman silang tindahan. Umalis ang binata at bumili. Nagdagdag na rin siya ng biskwit para lamang tiyan. Tila nadismaya naman ang mag-asawa sa ginawa ni Romy. Mabuti na lang may mga tao pala dito. Ang buong akala namin wala nang tutulong sa amin eh. Maraming salamat po pala. Wika ni David. Aba, wala namang problema dyan. Pwede pa nga kayong matulog habang inaantay natin yung tutulong sa inyo. Tugon ni Mang Yano. Naiga si Mang Doming sa pahabang kahoy na upuan. Habang sila Mang David naman, tinititigan ang mga alagang manok ni Mang Yano. Si Romy at Paeng, abala sa pagkain ng biskwit. Tol, wala ka bang napapansin kila Mang Yano? Saka Aling Kuning. Parang nagalit yata nung nagpresenta akong bumili ng pagkain eh. Bakit kaya? Tanong ni Romy. Baka hindi naman. Isa pa, tinutulungan nga nila tayo, di ba? Ang mabuti pa, ubusin mo na yung kinakain mo. Sayang naman kapag di mo naubos. Tugon ni Paeng. Ngunit inabot na lamang sila ng 4:00 ng hapon. Wala pa din ang tulong na sinasabi ni Mang Yano. Kaya nagpasya na lamang sila na magpaalam at babalik na lamang sa lugar. Naku, mukhang gagabihin yata ay nautusan nyo. Baka po nag-aalala na yung mga kasama namin sa bus. Mabuti ho siguro babalik po muna kami doon. Kung sakaling dumating yung tutulong sa amin, nandoon lang po kami sa kalsada. Wika ni Mang David. Sabay turo sa direksyon kung saan sila galing. Aba, pasensya na kayo ha. Hindi ko alam kung anong nangyari eh. Hanggang ngayon wala pa rin. O siya, sige. Kung sakaling maisipan yung makitulog dito, huwag kayo magdadalawang isip. Bukas ang tahanan namin para sa inyo. Tugon ni Mang Yano. Nag-umpisang maglakad sila Romy. Bigla nitong naalala ang kwintas na bigay ng lolo at kinuha sa bag. Teka nga, umiinit yung kwintas Wika ni Romy. Kasalukuyang katabi niya si Mang Yano. Halatang naaasiwa ito at lumipat ng pwesto. Teka, ang sabi ni Lolo, kapag uminit yung kwintas, merong aswang sa paligid. Wika ni Romy sa sarili. Sa tuwing sinusubukan niyang lumapit kay Mang Yano, lumalayo ito sa binata. O paano ba yan? Dito ko na lang kayo hahatid ha. Naalala ko, hindi ko pa pala napapakain yung mga manok ko. Magdidilim na. Maiwan ko na kayo. Wika ni Mang Yano at halatang nagmamadali. Maya-maya pa ay binulungan nito si Paeng. Tol,
May nalaman ako eh. Kita mo tong kwintas ko. Muchato sabi ng lolo ko. Pangontra sa aswang. Ang malupit pa, nung nilapitan ko si Mangyano, panayang layo sa akin eh. Kaya malamang, ito yung dahilan kung bakit umuwi yung matanda. Wika ni Romy, habang papalapit sa mataong parte ng sentro. Hanggang sa biglang inangat ni Paeng ang kwintas upang masilip sa liwanag. Nang maiangat ni Paeng ang kwintas, naglayuan ang lahat ng taong nasa daanan. Tila napapaso ang mga ito. Masama ang titig sa kanila. Napalunok ng laway ang magkaklase habang diretsyo lang sa labasan ng bayo. Oh, mga bata, ayos lang ba kayo? Anong nangyari? Bakit parang namumutla kayo? Tanong ni Mang David. Subalit hindi na makapagsalita ang dalawa. Palubog na ang araw at walang kailaw-ilaw ang kalsada. Mabuti na lamang dala ni Romy ang bag. Nanginginig pa itong nailabas ang dalang flashlight. Mang David, naniniwala po ba kayo sa aswang? Tanong ni Romy. Aba, oo naman. Alam mo nung buntis yung misis ko, may manananggal kaming hinabol sa sagingan eh. Ang baho ng amoy. Teka, bakit mo nga pala natanong? Tugon ni Mang David. Kasi Mang David, yang si Romy may dalang mutya na pangontra sa aswang. Gusto sanang subukan. Nung naitaas kanina, parang natakot po yung mga tao dun sa baryo. Wika ni Paeng. Baka naman nagkataon lang. Huwag niyo na masyadong pansinin. Kaso nga lang, habang nagsasalita ay nakarinig sila ng pagaspas. Kasunod nito ang mga pag-angil. Bagaman may liwanag pa ng kaunti, ngunit wala ng araw. Malapit ng dumilim ng mga oras na ito. Mang David, ano po yun? Tanong ni Romy sabay tapat ng ilaw sa puno, kung saan tila may malaking payong. Nalinti ka na manananggal. Siguraduhin yung hindi kayo madadagit niyan. Papatayin kayo niyan. Wika ni Mang David. Teka, tignan niyo yung mukha oh. Si Aling Kuning yan ah. Sabi ko na nga ba merong kakaiba dun sa Ali. Ilang sandali pa ang lumipas. Isa pang nilalang ang nakita nila. Malaking aso na umaangil. Mabilis na nakasunod sa mga kalalakian. Nang bumulusok ang manananggal, dinagit nito ang isa sa mga pahinante. Mabuti na lamang mabilis na umaksyon si Mang David. Naawakan nito ang nadagit na pahinante. Tumulong na sila Mang Doming upang hindi ito makuha. Hanggang sa hindi na kinaya ng nilalang ang bigat, napilitan nitong bitawan ang biktima. Samantala, mabilis namang lumapit ang malaking aso. Dinamba nito si Paeng at balak sanang sakmalin ang leeg. Buong puwersa itong itinulak ni Romy, sabay labas ng dalang dalawang balisong. Inabot niya kay Paeng ang isa. Magkasama nilang inaambahan ang aso, habang tuloy lang sa pagtakbo sila Mang David. Sumunod yung aso at pinunterya si Romy. Nagbuno ang dalawa sa kalsada hanggang sa muling uminit ang kwintas ng binata. Hindi malaman ng aso ang gagawin. Gustuhin mang kumawala. Subalit hindi na ito binibitawan ni Romy. Kakaibang lakas ang bumalot sa binata. Hindi niya maintindihan kung bakit nawala ang takot sa pagkatao niya. Pare, tulungan mo ko, dalian mo. Saksakin mo yung ulo. Kagad namang lumapit si Paeng. Ngunit pareho silang tumilapon nang bumulusok ang manananggal, kasabay ng pagtakbo ng aso. Halina kayo dito. Bilisan nyo na, mamaya magtawag pa yan eh.
Wika ni Mang David. Narinig nila Romy ang ilang pag-angil mula sa pinanggalingan nilang baryo. Nang makarating sila sa bus, naroon at nag-aantay ang mga kasamahan. May iilang motorista na tumulong upang matanggal ang mga nakaharang na kahoy. Si Manong David na lamang ang inaantay upang maiatras ang bus pabalik sa bayan. Bilisan nyo na, pumasok na kayo! Hindi normal yung mga tao dito! Wika ni Mang David. Nakita nila ang mga taong papalapit sa kanila. Ito yung mga residente sa pinanggalingang baryo. Nag-atrasa na ang mga tumulong. Kanya-kanyang pagtakbo papalayo sa mga aswang. Habang sila Mang Doming naman ay nakasakay na sa bus. Nakita nila sa likuran na naroon si Mang Yano, kasama yung lalaking inutusan niyang humingi ng tulong. Nakatakas sila doon sa lugar. Hindi na rin sila tumuloy pa sa pag-akyat ng kabundukan. Labis ang takot na naranasan nila kaya minabuti nilang umuwi na lamang. Naikwento ni Romy ang lahat sa lolo. Ayon dito, ang mga aswang na nakainkwentro nila ay uri ng aswang. Naninirahan ito sa kabundukan. Gumagawa sila ng iba't ibang paraan upang mangbiktima ng mga tao. Mabuti na lamang ay nabisto ito ni Romy. Dagdag pa ng matanda. Siguradong aalis na ang mga aswang doon sa lugar at maghahanap ng bagong baryo. Ano apo? Siguro naman ngayon makikinig ka na sa mga bilin ko. Naramdaman mo na yung gamit ng kwintas, ano? Ang hiling ko lang, alagaan mo yan. At kung sa tingin mo, hindi mo nakakailanganin ng tulong nito, kailangan mong ipasa sa kalahi natin para iba naman ang magabayan. Wika ng lolo. Opo lolo, kung hindi dahil sa kwintas nyo baka patay na kami. Nagtaka ako bakit ang tapang ko. Nagawa kong harapin yung aswang eh. Dahil pala sa bisa ng mutya. Maraming salamat po lolo. Wika ni Romy habang pinagmamasdan ng mutya. Hanggang sa ngayon, buhay pa rin ang mutya ng alingatong. Habang buhay, hinding-hindi niya makakalimutan na minsan silang napadpad sa pugad ng mga aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Galpo. Taong 1987. Palawan. 2 buwan na ang nakakalipas. Magmula nang magsimula ang tag-init sa lugar ni Galpo. Nang mga panahong ito, kinakailangan na niyang makahanap ng mga tauhan sa bagong palayan. Kakabili lamang niya ng lupain. Ito pa lang din ang unang beses na magpapalakad ng palayan. Kaya kinakailangan na makakatulong ni Galpo. Wala din naman siyang ibang maaasahan. Dahil tanging asawa at anak na babae lamang ang kasama sa tahanan. Sa pagtatanong ni Galpo, kaagad naman siyang nakahanap na magiging tauhan. Nang mismong araw ding yun, pumayag naman ang mga ito. Kaya kahit papano'y nakampante ang pag-iisip ni Galpo. Nang sumunod na araw, nagsimula na sa pagbibigay ng direksyon si Galpo sa mga kailangan gawin sa palayan. Hindi naman sila gaanong nahirapan dahil sanay na ito sa trabaho. Samantala, sa loob ng tahanan ni Galpo, ang asawa na ang bahala kaya negosyo na lamang ang pinagkakabalahan niya. Hindi naman tinatanggi ni Galpo na medyo nakakaangat sila sa buhay. Dahil bukod sa palayan, marami pa siyang ibang pinapalakad na tindahan. Nag-aaral naman ang anak sa magandang eskwelahan. Kaya kilala din sa lugar ang dalaga. Siya lamang ang madalas na mapansin dahil laging nakasuot ng uniforme. Kahit merong masasakyan, mas pinipili nitong maglakad at dumaan sa mga kapitbahay.
Pinalaki nilang mapagkumbaba ang anak, kaya malapit ito sa mga kapitbahay. Marami itong mga kaibigan sa lugar, ngunit minsan ay nakakaramdam ng inis sa tuwing tinuturing siyang prinsesa. Ayon sa kanya, hindi naman kinakailangang tumingin sa antas ng pamumuhay dahil wala naman siyang pakialam doon. Ang tanging mahalaga lamang sa kanya ay merong kaibigan. Dagdag pa ng dalaga, sa loob ng tahanan ay wala namang makausap ng maayos dahil ang ina ay palagi namang abala sa mga gawaing bahay at kadalasan nag-aaya na makakalaro sa baraha sa loob ng tahanan. May mga oras din na ito na mismo ang dumadayo sa mga kaibigan para makipaglaro. Kaya naman pag umuwi, ginagawa na lamang niyang abala ang sarili sa pagbabasa ng mga libro at pagguhit. Samantala, ng mga sumunod na araw naman ay naging abala na ang amang si Galpo. Halos araw-araw nang nasa palayan dahil maging siya ay kinakabisa pa rin ang mga pasikot-sikot sa pamamalakad nito. Masasabi din namang maswerte ito sa mga nakuhang tauhan dahil lahat ay masisipag. Sa katunayan, ang mga tauhan pa ang nagtuturo kay Galpo sa mga dapat gawin. Lumipas pa ang ilang buwan at naging maayos naman ang lahat. Nairaos na din ang pagtatanim ng mga palay at ilang linggo na lamang magsisimula na ang anihan. Habang lumilibot si Galpo sa palayan, lumapit ang isa nitong tauhan na nagngangalang Ruel. Mawalang galang na po, Mang Galpo. Gusto ko lang pong sabihin na kailangan nating magsagawa ng ritual sa buong palayan bago po sumapit ang mismong araw ng anihan. May iimbitahan po akong kakilala para matulungan tayo sa pagsasagawa. Wika ni Ruel. Huwag kang magalala. Hindi na natin kailangan ng ritual. Maayos nating naitanim mga palay oh. Naniniwala naman akong magiging maayos ang lahat. Hanggang sa sumapit ang anihan. Isa pa, wala namang makakanakaw ng mga palay natin. Ewan ko lang kung paano nila gagawin yun. Huwag kang mag-alala bata. Bago sumapit ang araw na yon, maglalagay ako ng isang tauhan na pwede magbantay sa gabi. Tugon ni Galpo. Hindi na sumagot pa si Ruel at tumango na lamang. Matapos iyon ay nagpaalam na rin at umuwi na ang binata. Habang si Galpo naman, nagpatuloy lang sa paglilibot. Nakakaramdam na siya ng pagkasabik sa nalalapit na anihan. Nang magawi naman sa itinayong kubo, sa gitna ng malawak na lupain, nakuha ang atensyon ni Galpo ng lalaking nakatayo sa malayong parte ng lugar. Hindi niya masyadong makita ang itsura, ngunit naaaninag ni Galpo ang purong puting kasuotan at may pulang panyo na nakapaikot sa noo. Ilang minuto pa silang nagkatitigan, ngunit hindi naman tumagal pa at naglakad na papaalis ang lalaki. Napakunot na lamang ang noo ni Galpo dahil kakaiba ang tindig nito. Maya-maya pa, nang masiguradong tapos na ang mga gawain ay umuwi na siya ng tahanan. Pagka-uwi, kaagad naman itong sinalubong ng dalagang anak na si Nene. Ayon dito, kailangan nilang pumunta sa Maynila. May dumating na balita ayon sa tiyahin. Namatay ang isa sa mga kapatid ni Galpo na kasalukuyang naninirahan sa Maynila. Dahil balaging prioridad ni Galpo ang pamilya, kaagad naman itong sumang-ayon. At nang gabing yon ay nagdesisyon na ayusin ang mga dadalhin dahil kinabukasan ay kaagad silang luluwas ng probinsya. Nang sumunod na araw, 4:00 pa lamang ng umaga ay pumunta na sa tahanan ng isa sa mga tauhan. Sinabihan niya ito na mawawala siya ng ilang araw. Sinabi din niya na ito na muna ang mamahala sa pag-ani at siguraduhing maayos ang lahat. Sumang-ayon naman ang binilinan at nangakong aabisuhan ng mga kasama. Matapos iyon, dumiretso na ang pamilya sa pagluwas sa Maynila.
Labis pa rin ang pagkabigla ni Galpo sa pagkawala ng kapatid. Kaya pagkarating sa Maynila, pansamantalang nawala sa isip niya ang probinsya. Dahil medyo napatagal ang pananatili doon, anihan na nang makabalik siya sa probinsya. Alas 5 na ng umaga nang makarating ang pamilya ni Galpo sa lugar. Hindi pa man naibaba ang lahat ng mga gamit. Sumalubong na ang isa sa mga tauhan para ibalita na nawala ang lahat ng mga dapat anihing palay. Nang makarating sa palayan, ganun na lamang ang naramdamang lungkot nang makitang ubos na ang mga tinanim na palay. Halata sa bawat halaman na hindi ito naani na maayos at hindi pantay ang pagkakabunot. Habang ang iba naman, tila napaglaruan at kinagat ng kung anong hayop. Paulit-ulit na nagtanong si Galpo kung may nakakita man lang sa gumawa. Ngunit ni isa, walang umiimik sa mga tauhan. Isa-isa nitong tinitigan ang mga nakapalipot na magsasaka. Ano? Wala ba talaga magsasalita? Binilinan ko kayong bantayan ng palayan. Hindi lang naman ako ang malulugi, pati kayo rin. Tandaan nyo, mahalaga ang bawat butil na biyaya ng Diyos. Pero teka nga, nasan si Ruel? Bakit parang kanina ko pa hindi nakikita? Tanong ni Galpo. Dahil sa pagtatanong ay nagkatinginan ang mga tauhan at hinanap nila si Ruel. Isa sa mga kasamahan ang nagsabing hindi pumasok ng araw na yon si Ruel. Dahil sa narinig, bahagyang nakaramdam ng kakaiba si Galpo. Naalala niya ang sinabi ng binata patungkol sa ritual bago mag-ani. Nang mismong oras na yon, nagpasama si Galpo na puntahan ang tahanan ni Ruel. Ngunit nang makarating sa lugar, ayon sa mga kapitbahay, wala namang nakatirang Ruel sa lugar. Dahil hindi naman maipipilit at wala silang alam kung saan mahahanap si Ruel, umuwi na lamang si Galpo. Nag-uwian na rin ang mga magsasaka. Kaya ng araw na yon, dobleng sakit ang naramdaman ni Galpo. Pinoproseso pa rin niya ang pagkawala ng kapatid at sumabay pa ang paggalugi ng negosyo. Dahil sa mga nangyari, pinanatili muna ito ng asawa sa tahanan para makapag-isip na maayos. Sumunod naman si Galpo at taimtim na ipinagdasal ang mga nangyari. Isang araw, habang nakaupo sa bakuran, may isang matanda na lumapit kay Galpo. Nagpakilala ito bilang Tio Penyo. Alam mo, kilala ko ang hinahanap mong Ruel. Kung gusto mong malaman ang kasagutan sa pagkawala ng mga palay, pumunta ka sa bahay nang may paliwanag ko lahat sa'yo. Wika ng matanda. Kaagad namang tinanong ni Galpo kung saan nakatira ang matanda. Tumugon naman ito at nagbili na kinabukasan na pumunta sa tahanan dahil aalis siya sa lugar ng araw na yon. Dahil sa narinig, hindi na nagdalawang isip pa si Galpo at nagdesisyon na maagang pupunta kinabukasan sa lugar na matanda. Kaya bago pa man mag-alas 6 ng umaga, nasa tahanan na ito ni Tio Penyo. Habang nagkakape ang dalawa, nagkukwento naman ang matanda patungkol kay Ruel. Ayon kay Tio Penyo, kaya nagalok ng ritual si Ruel bago mag-anihan dahil alam na niya ang mangyayari. Isang muwa ang binata at nagpapanggap lamang bilang tao. Ang mga muwa ay nilalang na kayang mag-anyong tao. Ang totoong itsura ng nilalang, tao rin ngunit punong-puno ng buhok sa katawan na tila isang unggoy. Nakatira ito sa kawayan. Isa sa hiling ng nilalang ay maimbitahan sila sa pagriritual bago pa man ang anihan. Bilang kapalit, hahayaan nilang ang tao ang gumawa ng pag-aani. Kapag tinanggihan ang imbitasyon, gaganti ito sa pamamagitan ng pag-ani ng palihim. Kaya naman, ang ginawa ni Ruel ay normal na ganti ng isang muwang natanggihan.
Dahil sa mga narinig ay naitanong nito kay Tio Penyo kung papaano ba mababawi ang nagawang pagtanggi sa muwa. Ayon naman sa matanda, kinakailangan niyang pumunta sa teritoryo nito sa gubat pagsapit ng Biyernes. Miyerkules pa lamang ng araw na yon. Kailangan pa niyang mag-antay ng 2 araw. Kaagad naman itong sumang-ayon at paulit-ulit na sinigurado sa matanda na pupunta sila sa araw ng Biyernes. Matapos ang kaunti pang pag-uusap, nagpaalam na si Galpo para umuwi ng tahanan. Pagka-uwi, halos maubusan ng hininga ang asawa sa kakatakbo. Sinalubong siya nito at ayon sa asawa, nawawala si Nene. Nang magising ay wala na ang anak at hindi na ito naabutan pa sa kwarto. Naghanap na rin siya sa buong tahanan, sa palayan at sa mga kapitbahay. Ngunit walang nakakita sa dalaga. Kaya pumunta na si Galpo sa mga otoridad para magpatulong sa nangyayari. Kaagad namang rumesponde ang mga ito. Kaya maghapon naging abala ang buong pamilya sa paghahanap sa dalaga. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na natagpuan pa si Nene. Dahil alanganing oras na at wala nang ibang makakatulong sa paghahanap, mag-isang patuloy na sinuyod ni Galpo ang buong lugar para muling makita ang anak. Habang naglalakad, bigla namang pumasok sa isipan niya ang matandang si Tio Penyo. Nagbabaka sakali si Galpo na puntahan ito para mahingian ng tulong. Sa puntong iyon, gagawin ni Galpo ang lahat makita lang muli ang anak. Nang makarating sa tahanan ng matanda, labis naman ang pasasalamat niya nang pagbuksan siya nito. Dahan-dahang ikwinento ni Galpo ang nangyari. Ayon sa matanda, muwa at hindi malayong si Ruel ang kumuha sa anak. Dagdag pa ng matanda, isa pa sa ganti ng muwa ay kunin ng anak ng may-ari ng palayan para maialay sa Amburokay. Natanong naman ni Galpo kung bakit. Ngunit sinabi ni Tio Penyo na depende sa rason ng bawat muwa. Dagdag pa nito, karamihan sa mga muwa ay gustong mapalapit sa Amburokay para makakuha ng ginto. Isa sa mga paraan ay pag-aalay ng dalaga. Ang Amburokay naman na nakatanggap ng dalaga, ibibigay niya ito sa lalaking makakahanap ng mga nawawala nilang gintong buhok bilang kapalit. Dahil sa mga narinig sa matanda, mas lalong nag-alala si Galpo. Kaya naman kaagad itong nagtanong kung ano ang mga kakailanganin sa pagpunta sa bundok para maihanda na. Tumugon naman ang matanda. Kinakailangang magdala ng 2 baboy ramo at siguraduhin ang isa ay babae at ang isa naman ay lalaki. Yun lang ang pinadala niya kay Galpo at siya na ang bahala sa ibang dadalhin. Matapos iyon, kaagad naman na nagpaalam si Galpo para magsimula ng maghanap. Pagka-uwi ng tahanan, kaagad niyang ibinagtapat sa asawa ang mga gagawin para naman hindi ito mag-alala sa pag-alis sa araw ng Biyernes. Kahit papano, nabigyan ng pag-asa ang asawa na muling makakabalik si Nene. Dahil dito, tumulong na rin ang asawang babae sa paghahanap ng baboy ramo. Naghanap silang 2 sa bundok. Hindi nagtagal ay nakahuli rin ang mag-asawa at isinikreto ang lahat sa mga taong nagtatanong kung bakit may dala silang baboy ramo. Araw ng Biyernes. Dahil ito na ang nakatakdang araw ng pagpunta sa bundok, maaga pa lamang ay nasa tahanan na ng matanda si Galpo. Inantay na lamang ng 2 na gumabi bago pumunta ng bundok. Bandang 8:00 ng gabi, nasa bundok na ang 2. Naupo muna ang mga ito sa tapat ng isang napakataas na kawayan. Nagantay ang 2 hanggang sa sumapit ang 11:30 ng gabi. Nang mapansin namang malapit na ang oras, nag-umpisa na ang matanda sa pag-aalay ng dasal habang nakatitig si Galpo sa paligid.
Biglang sumagi sa paningin niya ang mabilis na tao. Ngunit hindi naman gaanong nasilayan dahil tila hangin lamang itong dumaan. Samantala, sumenyas naman si Tio Penyo na pugutan na ni Galpo ang dalawang baboy ramo. Nagmadali naman si Galpo. Bagamat nanginginig ang buong katawan lalo na ang kamay, pilit pa rin niyang kinatay ng buhay ang mga hayop. Matapos iyon, inilapit ni Galpo ang dalawang baboy ramo sa paanan ng kawayan at hinayaan na lamang habang patuloy sa pagdarasal ang matanda. Halos tumagal ng 1 oras ang pagriritwal na matanda. Matapos yun, wala namang iba pang nangyari. Kaya napatanong si Galpo kung nasa na ang anak. Ngunit ayon kay Tio Penyo, kinakailangan nilang pumunta kinabukasan sa kabilang parte ng bundok para mag-alay ng gintong hibla ng buhok. Napakunot naman ang noo ni Galpo dahil hindi niya alam kung saan ito makikita. Ngumiti lamang ang matanda at diretso nang nagyaya na bumaba ng bundok. Hindi naman nakaimik pa si Galpo. Hindi na niya malaman ang gagawin. Labis ang pag-aalala niya kung buhay pa ang anak dahil ilang araw na ang nakalipas magmula nang mawala ito. Pagkarating sa tahanan ni Tio Penyo, may nilabas itong gitara at iniabot kay Galpo. Ano pong gagawin ko dito, Tio Penyo? Hindi naman po ako marunong tumugtog ng gitara. Wika ni Galpo. Hindi bata, hindi ka tutugtog ng gitara. Kinakailangan natin yan para ialay bilang gintong buhok. Nakikita mo ba ang pahabang kwerdas ng gitarang yan? Gagamitin natin ang isa at yan ang iaalay natin sa Amburokay. Tugon ni Tio Penyo. Dahil dito, napatanong naman si Galpo kung hindi ba magagalit ang nilalang dahil tila panluloko ang gagawin. Ngunit ayon sa matanda, hindi naman kayang suriin ng mga nilalang ang kaibahan ng buhok na ginto sa kwerdas ng gitara. Dagdag pa ni Tio Penyo, may ibang biktima na rin ang nakagawa nito at matagumpay na nabawi ang kamag-anak. Sumang-ayon na lamang si Galpo at matapos yon, muli nang umuwi ng tahanan. Nang sumunod na gabi, dala ang iaalay na gintong buhok, pumunta ang dalawa sa ibayong parte ng bundok para magsagawa ng ritual sa Amburokay. Hindi kagaya ng ibang nilalang na hindi nagpapakita. Ang mga Amburokay ay humaharap sa mga tao bago pa man isagawa ang ritual. Kaya naman, kitang-kita ni Galpo ang napakalaking katawan ng babaeng nilalang. Mataba ito ngunit hindi naman katangkaran. Napakarami rin itong gintong alahas sa buong katawan, maging ang mga ngipin at iba pang parte ng katawan. Samantala, diretso lamang ang matanda sa pagdadasal hanggang sa ibigay nito ang kwerdas. Nang mahawakan ng nilalang ang kwerdas, kaagad namang lumabas ang anak na dalaga ni Galpo. Bigla na lamang nahimatay ang dalaga. Kaya nagmamadali na si Galpo na bumaba ng bundok. Dahil tapos na din naman ang matanda sa ginagawa, nagpasalamat na ito sa nilalang at kaagad nang umuwi. Pagkarating naman sa tahanan ng matanda, nilapatan ito ng karampatang gamot ang dalaga. Ayon dito, normal lamang iyon sa mga nabiktima dahil matagal din itong nanatili sa poder ng nilalang. Bago pa man makauwi, naging maayos na ang kalagayan ng dalaga. Sobra ang naging pasasalamat ni Galpo kay Tio Penyo at wala naman itong hininging kapalit sa pagtulong. Magmula ng araw na yon, bumalik na sa dati ang pamumuhay ng pamilya. Ngunit hindi kabilang ang kalagayan ni Nene dahil naging isip bata ang anak at ayon sa albularyo, ito talaga ang kapalit sa pagbawi ng biktima. Maswerte na lamang dahil buhay pa itong nakabalik. Natuto na rin si Galpo na magsagawa ng ritual bago ang anihan dahil sa mga nangyayari. Ng mga sumunod pang taon,
kinilala na ni Ruel ang mga muwa sa probinsya ng Palawan. Kwentong Bayan.